Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang kawatan, walang oras po na sinasayang kapag nakakita po ng pagkakataon. Sa Valenzuela City, panlilimas na sanay kanyang gagawin na booking. Kaya naman, ang sanay nakuhan ay nauwi sa brutal na patayan. Buong detalye, alamin po natin dito. Panoorin natin. Larawan ng isang masaya at payak na pamilya. Ang mag-anak nito sa lungsod ng Valenzuela. Ngunit isang bangungot pala ang darating sa kanila. Ang kwartong ito, nagsilbing saksi sa karumaldumal na krimeng naganap noong 10 ng Enero taong kasulukuyan. Ayon sa isinagawang investigasyon ng Valenzuela City PNP sa pangunguna ni Senior Police Officer 4 Armando de Lima, hepe ng Homicide Section sa naturang himpilan, isang tawag ang kanilang kilos prontong inaksyonan tungkol sa stabbing incident sa Barangay General T. De Leon, Valenzuela City. Naiwan doon ang biktima na si Robbie Iladora at ang kanyang inaalagaan 2 years old na batang babae. At pagbalik ni P.O. Wandinho bandang alas 6 na umaga noong January 10, 2017, nagulat siya at napakaraming dugo sa bahay nila. At nakita niya walang buhay na katawan ng babae ng kanyang yaya, ng anak niya. Pati ang anak niya, puro dugo din na nakaakap doon sa bata. Ang biktima, kinilalang si Ruby Eleodora, 20 anyos, tubong Kabangkalan City, Negros Occidental. Namamasukan bilang isang kasambahay sa pamilya Lozano. Base sa autopsy report, nagtamo ng 30 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ang masaklap, maging ang inaalagaang bata ni Ruby na itatago namin sa pangalang Nika, 2 taong gulang, nadamay sa pag-atake ng suspect. Kasi Ruby Iladora ay isang yaya ni P.O. Wandinho. Sino nga ba ang suspect sa karumal-dumal na pamamaslang at ano ang kanyang tunay na pakay sa loob na naturang bahay? Napag-alaman namin na may mga lalaki pala na nagiinuman malapit doon sa bahay nila. At nung makaalis nga itong si P.O. Wandinho, ay sumalis itong isang lalaki pagkatapos ng inuman. Kasi kamag-anak niya si P.O. Wandinho. Makakuha na kami ng mga ebidensya na si Aldrin Francisco, yung suspect na umakyat dun sa bahay. Ang 18 anyos na kinilalang si Aldrin Francisco, suspect sa pagpaslang kay Ruby at ang naglagay sa bingit na kamatayan sa 2 taong gulang na bata. Pamangkin siya ng mismong pamilyang nilooban niya. Kusa siyang isinuko ng kanyang pamilya sa otoridad. Dito, nagkaroon ng linaw ang totoong motibo sa krimen. Nakapanayam ng kilos pronto crime desk ang suspect na si Aldrin. Dito tahasan niyang sinabing pagnanakaw lamang ang kanyang pakay. Wala po akong balak gagawin po niya. Wala ko lang po maglakaw po. Napag-alaman din na nagiinuman sina Aldrin at ang mga kaibigan niya bago siya nanloob sa bahay. Umiinom po kami sa mga mag-anak ko. Takot po. Lahat ng mga kalatin ako po. Nakakita po yung bahay. Tumuha po ako ng mag-isip po. At naiyak na ako po sa kanya. Lumalabas din na si Aldrin sangkot sa iba pang mga serye ng panloloob at pagnanakaw sa naturang lugar. Nakulong na ito dati si Aldrin Francisco sa kaso ring robbery. Kaya lang dahil minor siya mangyari yung krimen, nalagay siya sa DSWD sa Bahayang Pag-asa. May mga kaso na siya ng pagnanakaw. Pinuntahan ng Kilos Pronto Crime Desk ang lugar ng pinangyarihan ng krimen. Ngunit, ayon sa aming mga nakausap, pansamantala munang nilisan ng pamilya Lozano ang kanilang tahanan. At ang mga labi naman ni Ruby, iniuwi na
ng mga kaanak niya sa Negros Occidental upang doon iburol. Nakapanayam ng kilos pronto ang isa sa mga nakainuman at kaibigan ng suspect na si Raymond Morato, 25 anyos at residente rin sa naturang barangay. Bandang mga 4 po yun o kaya 4:30, nagpaalam po sa misis ko. Ginising niya po yung misis ko para lumabas na sa bahay. Yun, lumabas po sa bahay. Parang meron po ako na narinig na parang away na mag-asawa. Kaya mga bandang medyo maliwanag na po eh. Ito, may patay daw po doon. Dagdag pa niya, nasangkot na rin si Aldrin sa mga pagnanakaw at nakulong na rin. Mabait naman siya, kaso nga lang, parang ano lang talaga siya, hilig niya lang talaga magnakaw. Kasi ilang beses na nagawa niya dito yun eh. Mga kamag-anak niya din na ginagawa niya dito eh. Sa ngayon, kasulukuyang nakapiit na ang suspect sa Valenzuela City Jail at naharap sa kasong murder at attempted murder in relation to Republic Act No. 7610.